TV. At syempre, mapapanood na rin tayo sa Samsung TV Plus. Ayun na nga, napapanood din tayo sa Abante Radio Facebook page, DWAR Abante Radio YouTube channel, at syempre sa X. At sa bayan din tayong napapakinggan sa DWAR 1494 Abante Radio AM. Ayun na, no? Uy, ano ba? Kaya ba magpaparamdam itong ang Kim Pao, Paula, tsaka si Kim Chiu sa kanilang ganap? Ako kahit okay na, kahit di na sila. Diba? Yun naman, kahit wala na masyadong revelation. yung pa rin ang tanong sa akin ng mga, uy, wag nyo na akong tanong ng ganyan. Nai-stress ako. Parang umiikot talaga yung, saan ba? Pero sa akin kahit wala na munang revelation. Pero ang tanong, pagkatapos ng holiday vacay, saan umuwi si Kim Chiu? Talaga? Sa QC o sa Pasig? Taga-Pasig ka, di ba? Oo, sa Pasig. May bahay ba si Kim sa Pasig? Pabantayan mo kaya doon. Alam ko meron siyang konto sa Pasig eh. Oo nga, magpakapaparazzi ka na. Oo Magpabantay nga. ka na ng tao. Pero kung saan umuwi si Kim or kung saan siya umuwi pagkatapos ng holiday vacay, ako, go ako sa dyan. Basta masaya siya at basta masaya ang Kim Pao. Tsaka Diyos ko, no, nasa tamang edad na sila. Super tamang edad na. Kung ano Naniniwala ka nga ba? Na Yun na nga. why not? Oo nga, diba? Oo. Sa panahon, Ano why not? Why not Hindi mo, ko- hindi Hindi. mo sinagot ng oo o hindi. Why not? Ay, sandali, tanong mo ba naniniwala na sa Naniniwala, Pasig? oo, sa Pasig. Why not nga? Madalas umuwi. Okay lang. O madalas bumisita. Okay lang. Kasi ako naman sabihin. Pero mas malapit kasi yung studio dun sa bahay nila sa studio nila Kim. Ang layo naman yun, pupunta pa siya sa Pasig. Dinadala na yan. Pero Kasi syempre, yung alang-alang mga sa assistant. pagmamahal. At syempre, di ba? Ngayon lang nangyaring may mga ganitong chisma kay Kim. Pero sa akin, ako, ever since talaga, suportado ko yan talaga. Yung mga ganyang mga ganapan, ganyang mga sistema ng relasyon. Correct. Ikaw ba nasubukan mo yung ganyan? Na nagpupunta dun sa bahay ng ano. Oo. Tapos hanggang pinto ka lang. Kasi hindi ka magkasya sa pinto. Ay, hindi totoo yan. Charara. Alam mo, pag sinasabi mo yan, tapos nakikita nila ako ng personal, sabi, hindi naman masyado naman si Ray. Hindi naman. Tapos ganun din daw. Hindi naman, pero basta-basta. Hindi. No, kasi si Mama Baby, baka naman visit na Ano ba bisita sinasabi? sa akin. Pag mga Si Nanay ganyan. Baby. Hindi. Ako, mas gusto ko yung itsura ko ngayon talaga. Kumpara noon, ang payat-payat Actually, ko. mas maganda yung tsura mo ngayon na Kasi ang payat meron na ko pang nung- fly away sa patilya mo. At saka ang payat, nagpapahaba kasi kami ng hair, bawal pa magpagupit May puma-fly Oo, away na sandali yung lang, patilya mo. So, yun na nga. Iganon mo nga yung patilya mo. Kami, Ay! ano tawag natin? Magpapa-long hair kami. Depende. Para kang si kung ano, medyo hindi na bagay, papagupitan ko. Si Ray kasi talaga. Para kasi Jessica na gumaganong-ganon. Sino yung Jessica? Doon sa I'm Perfect. Uy, why not? Ang ganda kaya ni Jessica. Ang ganda, di ba? Ang galing Tsaka umarte. magandang katawan, balakangin din yun in person. Tapos gumaganong-ganon ka. Ayan na. Ano na? Okay, eto na nga. Naku, hindi pa rin nagpaparamdam. Huwag na natin silang kulitin. Huwag na tayong mag-effort. Hintay-hintay lang. Pero eto muna ang ating pupusuan ngayon. Of Bini course. Juana at Iskustakli. Iskustakli. Chinichika. Iskasta ba? Basta mabilis ng pagkakabigkas mo. Kastakli. Bini Joanna at Kastakli, chinichikang magjowa na windang netizen sa chikang magkasama umunan si Bini Joanna at si Kastakli na ikumpara kasi nila ang mga larawang ipinost ng dalawa mula sa Vietnam na tila magkapareho raw ng background. Pero di ba ang ex itong ni, di ba? Sino? Si yun. Zainab. Sino ba yung lalaki? Yun na, Oo. di ba? Mahilig sa siguro sweet talker ito, si Kastakli. Siguro sa personal, gwapo. May Nakita ko na yung tsura. personal, maraming beses na. Siguro malakas ang appeal. Ano pa lang sila, yung grupo nila. Siguro gusto na ng mga ganon. Kasi di ba si Zainab, ang naging jowa niya ngayon, si Ray Parks Jr., Bobby Ray Parks Jr., maraming tattoo. Di ba? Baka gusto nila ng mga ganong peg. Nandali, nung nakita ko si Kastakli noon, yung grupo pa lang nila, yung buo pa sila ha. Tingin ko isa siya sa mga magaling kumanta sa grupo. Magaling mag-compose.
Kasi tsaka, alam nyo, ang itsura naman ng tao, kasi tayo nagbabase tayo masyado sa itsura eh, di ba? Kaya lang, syempre, Oo nga, ba't ka nga ba bumabase sa itsura? naku, bumabase sa itsura Ay, bumabase ka sa itsura na, ng tao. Alam mo na, show. hindi, sa totoo lang, siguro nga, magaling siyang makapagtsikan sa babae. Kasi from Zainab na ang ganda-ganda, tas eto kung totoo man kay Bini. Kaya lang, sinabi nga ni Bini, Joanna, nasabi sa statement niya na actually, nirepost niya lang yung statement na yun niya noon. Sinabi niya parang, wala naman siyang dapat i-explain. What do you mean wala siyang dapat i-explain? Medyo vague yun eh. Hindi, Wala bakit siyang mo- dapat i-explain. I mean, Kung- parang katulad yun ng sinasabi ng iba na nasa relasyon. What you see is what you believe. Okay. O dito na lang tayo sa ganon. Ano bang dapat niyang gawin? Sabi niya, hindi totoo. I-deny or aminin. Oo, hindi totoo. Magkaibigan kami. Nagsama kami sa Vietnam. Di ba may mga kasama naman kami doon, may mga friends kaming magkakasama. So, ganon. Period. Pero yung wala siyang dapat i-explain. Hindi, kasi Parang sinasabi niya na parang lahat na lang- parang hindi nyo dapat panghimasukan ng privacy ko. Parang kasi parang lahat na lang ng kilos nila binibigyan ng, of course, tama naman, bigyan ng kahulugan or magbigay ng opinion ang ibang tao. It's just that may kasamang lait kasi. Yung parang, again, nasa social media, mga sikat na personality, hindi naman lahat pumapabor Correct. sa kung ano man ang mga ganap nyo. Meron talagang mga magnenega dyan. Merong mambabarag, merong manlalait or whatsoever. Ganun talaga tsaka eh. diba, sis Casta, hindi naman natin ma-deny dahil si Zainab na rin naman ang nagsabi na cheater to. Yun kasi yung sinasabi nila. Ayaw nila nung image na yon. Hindi ba pwede magbago ang isang lalaki? Ito naman pinag-uusapan natin, hindi pa natin sure kung sila talaga ha. Yun na nga. Pero halos kulang na lang mag-picture kayo na magkatabi. Oo nga, Pag yun na nga. kinumpare. Dapat sasagutin mo ng diretso. Kasi the more na hindi mo sinasagot yan ng diretso, the more na maraming mag-iisip ng mga kung ano-ano at manganganak yan. Baka dumating ang point, sabi na, arte-arte, ano ba talaga? Mga tipong gano'n. Yung dating image mo na maaliwalas, na maganda, di ba? At magkakaroon ng batik yan eh, magiging nega yan. Pero yan ang gusto niya, di ibigay natin. Sino pa ba naging jowa ni Skastakli? Yung kaibigan mo na taga-VMX? Yung Nakalimutan ko din. na. Oo, yung isang ano din. Oo, hayaan mo na Oo. siya. Yung nagig-guest din dati, yung parang... oo. hindi na nag-artista ngayon. Hindi na. Yun nga. Pero anyways, good luck na lang sa dalawang nito kung saan kayo masaya, go lang. Okay, eto naman tayo. Medyo last year pa ito. Pero isa to sa mga kinaaliwan ng mga netizens, of course. Ako natuwa ako nakita ko ito. Paggiling na Nadine Lustre at Clarice de Guzman, kinaaliwan. Labis nga ang tuwa ng mga fanay sa pagsasama ni Nadine at Clarice sa isang video. Dito ay sabay ngang gumiling ang dalawa na agad umabot ng 200,000 views online. Ba't parang 200,000 lang lagi? Ha? Alam mo ba yon? Ha? Yun yung gumigiling-giling. Oo. Hindi naman ako nagtataka na kaaliwan tong dalawang to kasi nga magkasama sila sa pelikula. Tsaka nakakatuwa talaga sa Metro Manila ano, Film Festival. Si Clarice ngayon ko nasasabi, ang galing-galing naman pala. Pwede pala mag-artista talaga si Oo, Clarice. at kahit Ang dun galing. sa isang pelikula na kung saan ang naging ka-love interest niya ay si Kian Cipriano. Ang galing-galing din niya. Dapat nga nakakatuwa. mag-artista itong si Charis. Oo, Si Clarice. Teka, by the way ha, si Charissa, naisip ko lang talaga. Si Charissa siya ay si Jake Cyrus. Ang gwapo-gwapo na ngayon ni Jake Talaga, Cyrus. so bet mo na siya. Lalaking lalaki. Alam mo kung lalaki talaga to straight, makakrasan ko to. Talaga? Ang gwapo niya ngayon. Grabe. Yun na nga si Clarice, dapat mag-artista to. Dapat bigyan ito ng parang katulad ng mga role ni Uge, ni Eugene Domingo. Actually, may pagkaganon siya eh, di ba? Ganun papunta ang kanyang image or character niya. Kaya lang, syempre, alam mo, natatawa talaga ako sa kanya. Unang labas niya pa lang dun sa movie na yon, di ba? Bar Boys, nakakatawa na siya agad. Pero hindi mo pa kasi napapanood yung isa, yung Call Me Mother din. Iba rin naman Ay, siya napanood doon. ko na yon. So aliw din siya. Oo, aliw siya doon. Oo. Sana mabigyan pa talaga to ng project, ng teleserye. No? Oo, gusto ko talaga magbida to sa pelikula si Clarissa. Parang si Uge. Parang ano yun, Kimi Dora. Oo, parang fresh na fresh yung pagiging komedyante niya. Ako kasi nasanay na ako sa mga komedyante. Sometimes hindi na ako natatawa sa mga
sa mga Oo, gusto ginagawa ko- nila. eh. yes, Pero yes. talaga kay Clarice, talagang natawa ako sa kanya habang pinapanood ko siya. Siguro dapat sila magsama yan, sina Rufa May Quinto, tapos si Eugene Domingo, yung mga yan magsama. Kasi halos pare-pareha sila ng mga brand. Pero iba-iba, iba-iba yung atake nila sa kanilang comedy, sa kanilang comedy talent. Oo. Basta ako, yun nga, again, ulitin ko lang, ang dami ko nang napapanood na komedyante, hindi na ako natatawa sa iba. Pero nung kay Clarice, 2 pelikula niya nung sa festival, natawang-tawa ako sa kanya. Yun Oo lang. nga, ang galing. Sana no mabigyan at kahit sa... Pero hindi ko muna gusto mag-teleserye si Clarice. Talaga. Hindi ko muna siya gusto mag-teleserye. Magpelikula na siya. Okay. Sundan niya na ito. Pero Sana may nakalimutan yung magsunggal. pagiging singer, syempre. Of course. Dapat siguro maganda siguro yung tatlo sila, no? Sino? Sila. Tapos parang do re mi. At sino pa mga singer? Si Uge kumakanta din yan. Okay. Galing yan sa 'di ba? Do re mi. And Clarice. And Clarice, tapos si Rufa May. Kumakanta rin naman Rufa. si Rufa Pwede nga May. si Angelique Quinto eh. Pwede rin Diba? si Komedyante Angeline. rin, Lola. Angeline Quinto. Oo. Ayan, pwede na yung mga yan. Ayun. Hindi natin na pag-usapan. Tsaka mali-mali tayo. Ako Angelique Quinto. Ikaw Angeline Quinto. Oo. So alin ang tama? Angeline. Eto na nga, Miss Organization Prex, sinabihang delusional fool. Si Chavit Singson, pikon na pikon si Miss Universe co-owner Raul Rocha na hindi pa rin ngayon tinatantana ng mga bashers dahil sa pagkakapanalo ni Miss Mexico. At yun nga, may patutsada siya kay Chavit kaugnay ng interest niya sa Miss U Organization. Pero teka muna, sige mamaya na nga, bagamat din niya ito pinangalanan ay binanata niya ito matapos ang tila claim ni Singson sa ownership nito. Pero di ba nagbanta na nga si Rocha na tatanggalin niya na ang kanyang share sa Miss Universe? Alam mo, nangihinayang ako sa Miss Universe kasi syempre nung bata tayo, di ba? Pag pinapanood natin, yung parang Dahil gusto maging hindi, Miss. tsaka parang ang galing. Hindi galing. ba? I mean, lahat ng- Hindi mo ba pinangarap na maging beauty queen? alam ko ang capacity ko, alam ko kung hanggang sa... Ikaw ba pinangarap mo? Nagkatotoo. Na sumali ako sa beauty pageant. Kaloka. At nanalo ako. Hello. Saan? Sa school. Pero doon lang sa isang grupo. Yung ML na mga ganyan-ganyan. Walang sure- judges. kundi yung mga nandoon lang na mga kasama namin sa Drama Guild, sa Paul Repertory. Oo, pero yun nga, no? Tapos ngayon parang iniisip natin, ganyan na ba yung mga nagpapalakad ng Miss Universe? Parang... Politika na nga. Correct. Politika na ngayon ng Miss Universe. Hindi na mawawala yung batik na naiwan nung nakaraang Miss Universe kasi nga 'di ba, ang daming na-disappoint tapos may mga nag-walk out pa ng mga judges. So, masasabi na parang politika. Sana nga malinis ito. Parang katulad ng Pilipinas, sana Kailangan malinis na linisin rin. din. Oo. Ang bongga ng Venezuela, ano? Bakit naman bongga? Dahil yung presidente nila. What do you mean bongga muna? Hindi, kasi Baka parang- iba pananaw mo sa pananaw ko. Hindi kasi parang ire-restore sila ng US. So, okay. magkakaroon sila ng aid para mabalik yung mga resources nila, mga natural resources na pwedeng pagkakitaan or yung mga na pwedeng income generating talaga. At ibabalik daw na maging mayaman ulit ang Venezuela. Sabi ni Sabi ng mga Sabi ni sabi ng mga ilang nag-vlogger na tiga Venezuela. Okay. Actually, nakita naman natin yung reaction din ng mga Kumontra. taga-Venezuela. Oo, Hindi, Venezuela. nakita ko rin yung parang natuwa sila na natanggal yung kanilang presidente. Pero pwede na pala talagang kasi bagay dati pa rin sa Pilipinas, 'di ba, noong 1986, parang ganun din yung sinasabi nila. US din ang himasok para mawala si President Marcos at that time. Oo, pero sana parang naisip-isip ko, pwede kaya tayo maging US. Jararat! Oo. Diba? Para wala tayong visa sa kung correct. saan tayo pumunta, diba? So, illusion mo yan pala na maging Amerikana ka din. Well, kung magkakaroon ako ng jowa Amerika, ikaw ba? Amerikana? Amerikano? Ay, hindi. Maging jowang Amerikano, maging Amerikana Hindi ka. naman jowa. Kasi ako talaga, nung first time ko nakarating ng Amerika, parang, eto na pala yun. Kasi isa lang napuntahan mo eh. Ay, sorry ka. Sa US.
Talaga ba? Nag-LA ako, New Jersey ako, nag-New York ako, California. Ano pa? Naka-New Jersey ka ba? Ha? May jersey ako sa bahay. Wait, kinakaila. Bago Alam mo, yon. Nagyabang talaga kami. Para Naka-New kinwestiyon Jersey yan, ay sa lang ako. napunta. Hindi, sinasabi ko, first time kong makapunta ng LA, parang, eto, ganito rin pala itsura. Ganon din yon. Pag Oo. naka-New Jersey ka, ibig sabihin bago yung jersey mo. Hindi sa New Jersey kasi masyadong malamig, malapit sa dagat. Ganon din yon pag nasa ano ka, pag nandoon ka sa malamig na aircon at suot mo yung New Jersey mo. Sa New York Malamig. naman, medyo lagi wina-warningan kami, okay, masyadong ganyan kasi nga, alam mo na. Meron tayo niyang dito. Ba't kinakailangan Marami. pumunta ng New York? Ay, Ernie Goldsworth ng Yes, New York. correct. Oo Miss nga. Say X ng New York. Miss Cynthia Rivera na I'm sure nandyan ka na sa New York. New York ba or ano na? New York muna New York siya. ba? Pero ako kasi hindi na nag-renew ng visa eh. Ikaw pa? May visa ka pa? Oo, may Okay. visa pa ang aking visa. Oh, correct. Ako baka talagang, kailangan ko nang gamitin yung visa ko sa Japan. Baka February, mga midweek ng February. Wow. Meron ka bang ibibilin? Pag-usapan natin. Oo, May bibigay mo ba ang Of course pag-ibibilin ko? naman! Di ba? Kaya ko namang bitbitin yon mula Japan. papunta Akala doon. ko gagastusan mo. I know! Alam niyo si Dondo kapag pag ano tawag dito, pag holiday season, Christmas, December, New Year, ganyan, at kahit pasalubong walis talaga, napaka-inu. Hindi totoo yan. Cash ang binibigay ko, di ba? Inu. Hindi katulad ng iba dyan. Inu. Pare-parehas lang ang regalo sa lahat. Nagagamit. Kaya babae o lalaki. Nagagamit. Bakit mo talagaan sa regalo? Oo nga, ano bakit Ito na nga game, ba? hindi naman Okay. katulad ng iba. Magbabalik pa po kami after break. Dala ang mainit pang chika. Abangan lang dito sa AE Minin! Mga mainit at eksklusibong balita na caught on cam. Huli sa aktwal o on-the-spot video ng mga pangyayari. Ito ang mga totoong tagpo in the act na naging viral. Na unfiltered reality sa lente ng katotohanan. Ako si Dea Ong, ito ang pag-abante ng mga kamera. Dito lang sa Tele Tabloid. Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Abante. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, biniray na! Kabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman. Ito na talaga yung inuurot-urot talaga ng mga netizen. Ay, ibig sabihin ng inuurot-urot, parang pinipili talaga kasi maraming ding ibig sabihin ng inuurot, di ba? Inuurot Yes. parang iniinis or Correct. something. Eto, kinukulit Daniel Padilla at Kyla Estrada. Ilalantad na rin raw ang relasyon ayon sa mga netizen. At kating-kating malaman ang totoo. Dahil noong New Year ay kaliwat kanan nga rin ang mga hula sa mga mangyayari sa mundo ng showbiz. Isa na nga rito ay ang tiyak na umanong pagkumpirma ni na Daniel at Kyla sa rumored relationship nila.
Well, Ako, kung si Daniel, base sa personality ni Daniel ng pagkakakilala ko, carry niya. Hindi siya yung marami siyang pasikot-sikot. Kaya lang siguro nung at that time na ini-interview siya, wala pang masyadong klaro. Pero ngayon namang lumalabas na sila, si Daniel kasi hindi naman siya hindi siya yung parang showbiz na papaligoy-ligoy, hindi katulad ng ibang artista, papaikutin yung mga reporter. Siya parang caring niyang sagutin, kung jowa-jowa, ganun lang. pero carry niya rin hindi niya sagutin. Parang katulad yung sinabi niya, 'di ba, dun sa isang reporter sa field reporter sa iba. Hindi pa nga masyadong klaro nung time na yun. Pero ngayong nakikita na sila together, lumalabas na. Pero kaya na. sa akin kasi depende kung anong mapag-uusapan nilang dalawa eh. Kasi Okay. siyempre nanggaling na rin sa isang napaka-controversial na breakup at napaka-controversial na relasyon. Parang feeling ko ito yung si Daniel Padilla, hindi na to katulad dati na nakabalandra. I mean na nakabalandra, aamin, and then ipangangalandakan. Siguro pag nakunan sila sa kanilang mga romantic moment, private moment, okay lang sa kanya, pero para sila yung mag-post at ipangalandakan, may selfie, meron silang photo op, parang hindi yata ito magiging regular sa kanilang dalawa. Okay lang. Okay. Anong okay lang? Okay lang na hindi umamin? Hindi okay. Kaya si Daniel kasi parang ganun ang tingin ko eh. Walang mga masyadong pa-eklat. Yung parang Robin Padilla na lahat aaminin. Parang ganun ang dating ng Wag lang pakialaman si Daniel ng mga, halimbawa ng mga manager o mga nagpapalakad sa career. Kasi ganun eh. Pero si Robin kasi noon, lahat jowa. Pag sinabi mo ang anak niya yung isa, aaminin niya, di ba? Kaya na iba kasi ang Hayaan sitwasyon niya. noon eh. Parang wala naman social media. So, katon yan, puro magazine lang, TV show, mga talk show, at tayo, mga dyaryo correct. lang, 'di ba? Ganon, hindi katulad ng social media. Hindi sila nababanatan. Nababanatan lang sila sa mga panulat, kumbaga sa mga editorial, mga ganyan, sa mga balibalita. Pero kasi ngayon kahit sino pwede na silang laitin eh. Pwede nang, 'di ba, bastusin. Pero kung ako naman ang babae, ba't parang hirap na hirap aminin yung lalaki sa relasyon? Dapat ganun. Aminin ng lalaki. Dapat pumayag mo na si Kyla kung okay sa kanya. Kung si Kyla okay na. 'Di ba? Kung si Kyla okay, siguro for sure yan si Daniela amin. Siyempre, it takes two to tango eh. Parang ganyan sinasabi ng gano'n na siyempre respetuhan, hindi ka naman pwedeng ako lang yung magdidesisyon, dapat ikaw. No, naman hindi tayo ganun talaga para hindi tayo magkaroon ng problema, dapat magpag-usapan natin. Yes, yan. kailangan nag-agree muna yung babae bago sabihin ng lalaki. Noon ganun talaga, pag tinanong mo ang mga artista, halimbawa, tanongin mo yung babae, tuturo niya yung lalaki. So, ibig sabihin nun, pag lalaki na nagsalita, confirm sila na yun. Pero sana, kung ako yung babae, mas gusto ko naman na inaamin sa lahat. Wala na tago-tago artista. Kaya nga ako nag-artista, gusto ko makilala. Kasi ngayon pa lang nga, di ba, okay na sana, kaya lang nagbabakbakan ng mga Catherine at saka Kylie. Well, part of Tungkol sa ng showbiz diba? yun. Si Kyla na nag-artista, wala naman siyang nega-nega na ganyan. Nung nagkaroon siya o na-link siya kay Daniel, sabihin natin na-link kasi wala pa naman silang kumpirmasyon, di ba? Do alam naman natin. Beso-beso tsaka pa. At feeling natin na tama, di ba, na magjowa na kiss sila. na ganyan, Mga ganyan. Di ba, doon sa concert nga, di ba, Yes. yakapan na ganyan. Feeling natin, sila na nga. Pero syempre, sabihin na lang natin na link, di ba? Diretso Well, daw. hindi naman siya nagkakaroon ng mga nega-nega, hindi naman siya nalalait, hindi naman siya Ang nakukall dami out. nang kinikilig ngayon eh. Dami nga Noon. Pero ngayon, di ba, ang dami yung mga kalaban lang syempre, normal na yan. Hindi naman lahat eh. You can't please everyone. Lahat naman pwedeng lagi naman ganun, kahit anong gawin mo, may sasabihin pa rin ng ibang tao. Ang importante, masaya kayo. Ikaw siguro tinatago mo yung feelings mo dahil sa ayaw mong may maapektuhan na ibang tao. Kasi dati nakalantad na yung love life ko eh. So, anong nangyari? Ang daming nabwisit. Wala nangyari. Talagang super, gusto rin naman nung guy, di ba? At Nailantad. ikaw nga, di ba, hindi lantad ang relasyon mo dati. Kasi nga, ang layo-layo, di ba? Ako, kahit ganito kami, kahit ganito yung aming height, carry lang. Wala akong Fight! masasabi sa ganyan.
Hindi, pero ako, kung saan magiging Oo komportable ang dalawa, di go lang. Pero para sa akin, hindi nila kinakailangan aminin pa. Ako mas gusto kong artista na umaamin talaga. Yung parang okay na, inamin ko na, tapos. Ganun. Tapos hindi matatapos yon, di ba? Kulit sa mga susunod. Kulit Or at least, inamin. ng mga netizen at ng mga reporter. Oo. Oo. Ngayon nga, Kumuha hindi na nga halos reporter, talagang netizen ang nambubwisit, Oo di nga. ba? Eto na nga. Okay. Ayun na, Kim Pao, nagpakaligaya ba talaga sa Norway? Eto na nga. Naispatan nga ba Naispatan talaga? nga ba talaga sina Kim Cho at Paolo Abilino na sabi nga niya, dalawa lamang daw sila sa bansang Norway. May nag-post kasi mga netizen dito para i-chika na may ganap ang dalawa nitong dumaang holiday. Ito yung resibo kasi yung lagi naming sinasabi. Na-throwback or Oo, late? mahirap kasi magsalita. Pero kaya lang, bakit lumabas yung Norway, di ba? Ang dami namang pwedeng, for example, mga bansa sa Europe na pwede. Pero talaga na single out ang Norway. So, ang dami kasi din nating mga kaibigan na nag-feed sa atin sa Messenger. To be honest sila talaga ang nagsasabi ng ganito. Ako naman, for as long as wala talaga akong makitang resibo, mahirap kasi magsalita tungkol sa ganyan. Pero, nag-agree naman ako sa karamihan sinasabi ng mga nanonood sa atin, sa mga messenger, mga messages na sa atin, kasi halos pare-pareho ang chika nila. Kasi usong-uso talaga ngayon kasi ang mga artista nagpupunta sa mga nag-i-snow na lugar katulad niyan, 'di ba si Ann Curtis? 'Di ba nasa Korea? Ngayon yung ibang mga si Zainab Zainab tuloy si Shubi nasa Japan. 'Di ba si Bayani ang Bayani nga na umiyak ka nung makita ng yelo sa Japan. Talaga? Oo, napaiyak siya daw. Sabi niya ganun, kung naiyak ako, nakita ako ng yelo, ganon. O, di ba si Nico Natividad na nasa Japan, nagkaroon pa ng problema sa kanyang Junakis. Uso kung dati ang uso ay Island Beach, ganyan, at iba mga artista, way back, mga artista, doon pa sa Boracay pa sila nag-holiday season. Ang iba nga, di ba, doon pa nga nag-New Year. Pero ngayon kasi iba, mas gusto nilang abroad. Ngayon hindi natin alam kung, ako wala pa akong masyadong detalye. Ang sa akin lang, kung saan talaga mas magiging masaya. Paulit-ulit na lang. Kung saan makakahanap ng peace of mind ang dalawang ito, na sila lang dalawa at mas lalo nilang maintindihan ang sa isa't isa bilang magjowa, go lang ako. And then, pag nagbahagi sila ng kanilang mga ganap or naging ganap, sa akin bonus at magiging masaya ako doon. Ganon din naman ang Kim Paulandia. Ako naman, dahil nag-appear na rin naman si Kim kahapon, so pag tinignan mo, pag galing ka ng beach, ang beach kasi kahit anong sabihin mo, naligo ka, medyo may pagbabago sa itsura mo diba? Kahit na magtamba ka ng kung ano-ano dyan, mas medyo, in terms of haggard moment, yung beach mas nakakahagard because of the sun. Yes. Diba? Tsaka activity. Pero pag galing ka sa malamig at Pero- snow ka, fresh ka talaga. Pero depende sa beach, kung sa Cavite ka, di ba? Pag-aho mo. Doon sa may Hello. Cavite, malapit sa may Parañaque, yung boundary na. Yung paano ba yan? Oo, yung pag-aho na, di mga yellow submarine. Tapos, hindi yung mga ganon. Pwede naman nakita ko nga si Kim, parang kagagaling lang na sa ref di ba? Yun nga. May mga parang meron pa siya mga remnants ng mga yelo. Pag galing ka talaga sa di ba gano'n naman, di ba? Pero, hindi natin alam. Correct. Naku, oo, lahat naman tayo umaasam na talaga. Doon sana nanggaling. Ako mas gusto kong sabihin na nanggaling sila ng Europe. Oo, ako Ikaw? din. Okay. Ako din, ganun din ako. Basta, pero kung saan man sila masaya, kung dito sa Pilipinas or kung sa ibang lugar, di go lang. Kasi ang dami, at ang dami kasi nagsabi na nakasabay sa airport si ganito, nakasabay Bakit sa walang- aeroplano, Diyos me. pero wala mo ako Wala makitang akong receive, wala resibo. nagpo-post. Yun ang Kaya tanong nga ko. Bakit walang nag-post kung nakita man nila si Kim at saka si Paolo? Baka naman kamukha lang, di Kasi ba? feeling ko naman kung nakita mo sa airport or sa aeroplano mismo si hindi ka na magtitimpi Parang katulad nga ni Magpi-video Catherine. ka, magpi-picture ka kahit papaano. Di ba parang katulad nga ni Catherine na Ah. sinasabi nakatalikod si Catherine daw pero sabing Tapos hindi nag-iba na naman, kamukha at turn merong out, ganong diba? at meron daw ganong damit si Catherine. Well, tignan na lang natin sa mga susunod Well. pang araw. Wala
siguro nagpapababa pa ng tama ng holiday itong dalawang ito. Abangan na lang natin. Yun lang pwede ko sabihin. Pero ang gusto ko talaga mangyari na sana ngayong nakapagbakasyon na ang Kim Pao, ang sumunod na yan ay yung announcement nila ng kasalan. Agad-agad. Tuwa-tuwa kayo, ha? Magkaiba mga hula, no? Yung isa, kasalan. Yung iba naman, magkakaproblema. Mas more on ako, kasalan na lang siya. Ako, mas more magkakakilala pa ang Kim Pao. Mas magiging solid pa sila. As in, hindi na sila maghihiwalay. Okay. As in. Kasi, si Paolo kasi pag nagmahal to, talagang isa lang eh. Parang ganun din si Kim eh. Pag nagmahal to, isa lang talaga. Mga ganun. Wala silang history na nag-cheat yung isa, nag-cheat na ganito, nagkasabay-sabay. Walang ganon. Kahit nga si Paolo nung kay LJ Reyes, wala namang sumingaw doon na nagkaroon ba ng cheating. Ako, napakatagal na nun. Wala, di ba nakalimutan? Parang wala. At saka wala. ano pa si Paolo noon? Wala pa, hindi pa siya ganun ka-famous. Oo, batang-bata pa eh. Wala akong natatandaan na, correct me if I'm wrong. Oo, sabihin lang, you're wrong. Basta ako na lang, gusto kong makita uli yung Kim Chu na talagang all out sa relationship. Gusto ko kasi gano'n naman talaga siya eh. Ang gusto ko sa kanila talaga yung Private makita lang? Hindi, ang gusto ko sa kanilang makita yung naghaharutan sila na sinusubuan ni Kim si Paolo. Yung hindi sa pelikula, yung ba nagdi-dinner sila and then nagtotoast sila ng hindi na kasi minum si Paolo eh. Yung mga ganun, yung mga ganap na nakakilig na hindi lang natin napapanood sa sinan kundi sa totoong buhay or hindi natin napapanood sa teleserye pero sa tunay na buhay. Pero Pero yung kandungan, syempre, kasi may nagkandungan. Oo nga eh. Naghiwalay eh. Pero mahaba pa yan eh. Ang tagal-tagal pa ng relasyon ng Kim Pao at aabutin pa to dun sa inaasam natin at pinapangarap ng Kim Paolandia na mauwi nga sa altar. Pero kaya mas nakakaloka lang ngayon. Dahil may social media, parang mas mahirap paaminin ng artista. Unlike nung time natin walang social media, pag tinatanong ng artista, di ba, sa interview, napapaamin naman sila agad sa relasyon-relasyon. Ngayon kasi daming protocol, daming bawal bago mo machika ng gusto mga artista. But anyways, Kasi nag-iinarte rin kasi ibang mga artista na kasi manager din ang nag-iinarte. kasalanan kasi yan ng Hollywood, kasalanan yan ng Korean pop culture, Dahil? Korean international, entertainment. Ah. Kasi sila nagpauso niya na hindi sila, 'di ba? Hindi sila dapat ihiwalay ang private life doon sa kanilang trabaho. Hindi sila pwedeng, 'di ba, yung mga ang tawag dito mga paparazzi nga, 'di ba, Yes. nagtatake pa yung mga ganyan. Correct. Yung mga kasalanan nila bilang tayo ay ang hilig nating mangopya, 'di ba? Gusto natin ganun din. Naku, yung mga dating ang Korean, bawal sila magpa-picture na may kasamang ibang babae. Oo. Bawal talaga kasi daw, yun nga sinasabi, jowa. Oo. Ayan, ang bilis ng oras, Ray. O, tsaka ano tawag dito, 'di ba ngayon hindi kahit nakikita na yung dalawa sa Korea na dalawang magjowa, nakikita na, hindi pa rin sila umaamin at na yung iba kasi umamin, yung iba hindi. At bigla na lang nababalita na ikakasal na pala. Ganon. So gusto mo na lang ganon, mag-announce na lang Kim Pao na ikakasal na. Wana amin na kami na. Hindi, pero sana mag-announce kayo, ikakasal na kayo. Pero bigyan niyo naman yung time, yung mga Kim Paolandia na makapag-book muna ng accommodation. Makabook ng airline, mga ganon. Knowing Kim Paolandia, At on the spot, kaya nilang gawin. At makapag-ipon-ipon yung ibang gustong sumama sa atin sa reception. Yeah. Sarili namin reception. Kim Paolandia reception. May pa-reception talaga tayo. Oo. Tayo magbabayad nung ano. Hindi, syempre, yung Kim Ang Paolandia. pag-ambagan. Sabi naman nila, di ba pumayag naman sila sa ambagan? Oo, huwag nyo na kayo pag-ambagin yan. Ay, eto na, wala nga alis sa ating chikahan na marami pa kaming kwento sa pagbabalik ng Ae Minin! Sa bawat panata, sa bawat hakbang, sa bawat panalangin, tumutok at makiisa sa Abante News Trustasyon 2026 Special Coverage. Komprehensibo at tuloy-tuloy na pagbabalita mula Quirino Grandstand hanggang sa muling pagpasok sa Quiapo Church. Dito lamang sa Abante. Kasama mo.
Naglagay na ng mga rehas sa balkonahe ng Louvre Museum sa Paris, France. Magugunitang sa balkonahe ng museum dumaan ang mga magnanakaw na kumuha ng mga nakalagak na crown jewels. Hinihinalang 4 katao ang nanloob sa Louvre Museum na tumangay sa mga alahas na nagkakahalaga ng $102 million. Ayon sa pangasiwaan ng museum, lalo pa nilang hihigpitan ang seguridad upang hindi na maulit pang muli ang nakawa noong October 19. Nagtalaga na rin ng mga pulis na nagroronda sa paligid ng museum. Mahigit 100 kamera din ang nakatakdang ikapit sa iba't ibang bahagi ng museum sa pagpasok ng bagong taon. Ito rin matatagpuan ang pamosong obra ni Leonardo da Vinci na Mona Lisa. Bago pa man bumaha, makinig sa balita at abiso ng lokal na pamahalaan. Ihanda ang emergency kit, itaas ang mga gamit, patayin ang kuryente kapag malapit na ang baha, maghanda ng evacuation plan. Habang bumabaha, iwasan ang paglalakad o pagmamaneho sa baha. Kung kailangang lumikas, gawin agad. Dalhin ang emergency kit at mahalagang dokumento. Huwag basta hawakan ang mga metal o poste ng kuryente. Makinig sa radyo o official social media updates. Pagkatapos ng baha, huwag agad pumasok sa bahay hanggat hindi sinasabing ligtas. I-check kung may sira ang linya ng kuryente o gas leak. Linisin at i-disinfect ang bahay. Iwasan muna ang pag-inom ng tubig sa gripo. Mag-ingat sa mga lamok at sakit tulad ng leptospirosis at dengue. Maging alerto. Manatiling ligtas at tumulong sa isa't isa sa panahon ng kalamidad. Isang paalala mula sa Abante Network. Eto na nga, finally, Okay. napanood ko na rin ang pelikula ng Love You So Bad. Love You So Bad at grabe talaga. Ako naloka talaga Dito ako. malalaman kung sino talaga ang pet mo. Oo nga, biruin mo sa bawat eksena Bawat frame, nitong dalawang ito, tinitilian, nangingisay ang mga tao, yung mga manonood sa loob ng sinihan, as in, super tili talaga. At kahit yung mga hindi naman funny, naaaliw. Ako tingin ko kasi, sino ba pinutukoy? Sabihin Pinutukoy mo natin. muna. Oo. Ang topic na natin ngayon ay yung Dustin Wilka. Liu, Bianca De Vera, and Will Ashley. Oo, So, Will ang tinutukoy Ashley. mo ay Wilka. Yung Wilka, naloka talaga ako kasi naumpisan kasi nung ako ang seseryoso sa kanya. Naumpisan kasi yung una kasi, ewan ko ba kasi yung eksena ni Dustin at saka ni Bianca. Nasimulan kasi ng nega si Dustin. Kaya gano'n na parang iniwan si Bianca. Ngayon ito naman si Wilka, siya naman yung sumagip. Naku, kinuwento ko na. Si Will. Oo, si Will, siya naman ang sumagip. Ganon. Hindi, ito, usapang totoo at honest. Sa totoo lang, nung nanood ako noon, iba ang reaksyon ng mga nanonood pag nag-a-appear ang Wilka. Iba talaga, promise. Maingay, may pumapalakpak, may nagsisisigaw ng sana all. May mga ganun sila eh. Kasi siguro, unang-una, mas naman talaga, in terms of chemistry, meron na kasing pinagmulan yung dalawa. Nagsama na sila dati pa. So, kahit papaano, meron nang nakikita talaga sa kanila noon pa man. Tsaka, parang ganun yata yun eh. Kasi totoo naman, nung umiinit yung pangalan ng Bianca and Dustin and Will, parang nauna yung Dustin Liu and Bianca De Vera talaga. Yung Dust Bia talaga. Yung Will Ashley, hindi mo alam kung saan mo ilalagay. Siya ba talaga yung pang love triangle? So ngayon, parang physically kasi parang bagay din talaga sila eh. Oo, Hindi, actually bagay. Kasi, Sige. si Bianca kasi, ang strong ng character. Si Will yung parang parang tumatahimik pagdating kay Bianca. Kasi Dustin kasi ang lakas ng character din. Parang astigin eh. Ako gusto ko din naman yung tandem ng dalawa. Dasbia. Doon sa role nila ang Dasbia. Kasi parang nakita ko pwedeng maging action star itong si Dustin. Doon sa at saka ang galing-galing ding artista. At parang nakita ko si Robin Padilla, yung
yung pormahan na mga ganun, yung mga diba? pormahan ng mga ganon. Tapos ito naman siya parang Sharon Cuneta na mga ganyan ng eksenahan, yung mga ganon, or Cesar Montano, Vilma Santos, yung mga ganong eksena. Kay Dustin. O Sa kay Dustin Dustin. Ngayon kasi parang hindi ko lang alam, parang mas marami ba ang kilig moment doon sa pelikula sa Wilka kaysa sa Dasbia. Dasbia? Uy, pero sabi ng director Diba, kasi nun sa no? press con, pinilit nilang pantayin talaga yan. Binibilang nila ang sequence, Ah, yung okay. frame, kung ilan talaga. Hindi pwedeng lamang daw Yun yung na isa. nga eh. Pero parang kasing, anong tawag dito, marami naman talagang mga, katulad niya ng unang kissing scene Ah, ni Bianca ay kay Dustin. ah. 'Di ba? Kaya lang nung mga sumunod na parang mas lighter kasi yung kay ano eh. Mas lighter yung kay sa Wilka. Ako, At siguro, saka parang sumakto kasi dun sa atmosphere, Mm. sa environment. yun nga inisip ko nung time ko na nanonood ako. Sabi ko, parang iba yung reaction ng mga nanonood pag Will ka na yung nag-a-appear. Alam mo kung ginawa siguro na si Dustin na mahirap. Na mahirap si Dustin. Ah, okay. Yung mas, makakasimpat siya yung... Makakasimpat siya yung mga tao. Pwede din kasi. Well, Ganda kasi anyway. nung character din nung Will Astin sa movie. Oo. So, magkaibang araw kami, magkaibang oras kaming nanood ni Ray Pumaloy, pero parehas ang na-observe natin, di ba? Oo, parehas. Yun. Pero, ang gagaling nito mga batang to, grabe, napakagaling. Oo. As in, sabi ko, ito na ba yung mga susunod na henerasyon? Parang pwede lang parang pwede lang makipag-eksena sa mga medyo mga veterana. Yes. Ito, mga ano sila, organica mga acting nito mga to. Lalo na napanood ko si Will doon sa pelikula niyang Bar Boys. Ay, grabe, napaiyak Sabi ko niya nga ako eh. doon. Kaya alam mo, sinulat ko talaga yun. Sabi ko, dalawa lang ang gusto ko magkaroon ng award nung time na yon. Si Odette Can, tsaka si Will Astley. Kaya Sana, lang, hindi sabi ko nangyari. nga dapat magkaroon din ng award itong si Will. Abangan natin this year. Sa Mas marami 2026. pa. Ang bilis ng oras. Eto Okay. na, ratsadahin na natin to. Dahil may mga Claudine Barreto, iniisyong nagpapansin sa netizen, iba-ibang komento ang inani ni Claudine. Matapos itong mag-reply sa post at tila nagpapansin raw. Komento tuloy ng netizens, nakakaloka at very boomer umano ang eksena ni Claudine. Yun nga yung sinasabi ko kahapon. Baka medyo nalilito siya sa yung thread na isang social media app. So, siguro akala ni Claudine para sa kanya lang yung message na yon. Kahit naman ako nalilito eh. Anyway, si Claudine naman ay wala siya sa era ng social media, although nakaka-adjust siya. So, ayan, halimbawa, ganyan yung message. Makikita mo kasi, akala mo tuloy sa'yo. Wag niyo na masyadong yung si Claudine. Kahit naman ako minsan nalilito. Kala ko nga, yung comment ng artista para sa akin yun. Nung pala, hindi din. Correct, Sa iba pala. correct. Yan, yun na yan. Eto na, ratsadahin, konti na lang. JM Piang, mainit na sinulubang bagong taon. Hindi maitago ng JM at Piang ang sweetness sa kanilang video ng New Year dahil sa naturong eksena naging special nga. Lalo sa mga panayang kanilang relasyon. Ayun. Dahil magkasama sila, mukhang magjowa na rin naman. Magjowa naman talaga, di ba? Kaya alam, nung pinanood ko yung pelikula sa Metro Manila Film Festival, nategi naman si JM. Na-disappoint ako. Okay, nako, wala na tayong oras. Mamayang 4 p.m. panoorin niyo po ang Marisol Academy na may mga updates din sa Showbiz Chika. Ako po, the one and only Ray Fesumani, palagi niyong tinatanong. Kasi 2026 na, pero pwede pa rin naman. Left and right, back and front, top to bottom. Artista pa rin ba? Hindi talaga ako artista eh. Ano ba? Ang ganda-ganda Di ba kahit hindi mag-artista? Ivana Alawi, di ba? Wow, Dahil sa ambisyosa. Soberano, di At ba? ako, maraming salamat sa walang sawang panonood at pagtambay sa ating masaya at puno ng chika ngayong araw na to. Ako naman na nag-isang si Dondon Sermino na payag na sa lahat ng ilusyon, pantasya ng iba dyan na maganda sila. At least ikaw maganda talaga. Hindi katulad ng iba nagmamaganda. At hindi yun si Rodel Fernando. Hindi ko yung tinutukoy. At ito ang Talpakan ng Chikas, Minin! Ay, balik daw. See you tomorrow! Bye! Tayo mga Pilipino, sports-minded. May mga atleta tayong tumatak at patuloy na gumagawa ng pangalan sa mundo.
Manny Pacquiao, Carlos Yulo, Alex Ciala, bukod pa ang talaga namang pakitang gilas ng mga basketballista, volleyball players at iba pang atleta ng bansa. Assist, rebound, foul at spike. Ilan lang yan sa mga hit na salita sa mga balitang sports. Hayaan niyong dalhin namin kayo sa mundo ng pampalakasan. Dito lamang sa Sports Now. Ako si Zeus Valdez. Sports Now. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. Magwawakas na ang telecast ng Annual Academy Awards o mas lalong kilala sa Oscars sa 2029. Ang Oscars ay taong-taong napapanood sa ABC Network na pag-aari ng Walt Disney mula pa noong 1976. Pero sa mga nakalipas na taon, bumaba na ang rating o nababawasan ng manonood ng Oscars sa telebisyon. Nasunod yan ng paglipat ng maraming mga manonood sa streaming platforms mula sa TV. Hirap din naman ang ABC na makabawi sa gastos sa telecast ng Oscars kaya may nabuti nilang bitawan na lang ito. Dahil dyan, nagpasya mga organizers ng Oscars na mag-livestream na lamang sa pamamagitan ng YouTube pagsapit ng 2029. Mananatili muna sa ABC ang telecast ng Oscars habang sa pagsapit ng kanilang 100th anniversary sa 2028. Batikang mamamahayag. Mga pangyayari sa ating buhay na kailangan namin ikwento araw-araw. At Sandigan ng katotohanan. hindi ito lalaki, hindi ito magbabago kung wala kayo. Tinig ng paninindigan. Nakita ko talaga first hand yung passion at saka dedication niya sa trabaho. Nandun ka to guide me, hindi ko alam ang gagawin. No, baby. Pero nandun ka na, ginaid ako, tinetext ako kung gusto na ako. Mabait pala siya at saka makikita mo sa kanya na napakasipag niya sa trabaho. Maraming salamat sa iyong serbisyo at sa magagandang alaala. Hanggang sa muli, Sir Benji. Mga kababayan, sunod-sunod po ang mga kalamidad na ating nararanasan. Lindol, bagyo, at mga pagguho ng lupa na hindi natin inaasahan. Kasabay pa nito ang mga isyu ng korupsyon sa mga flood control projects at iba pang pagnanakaw sa pondo ng bayan. Sa gitna ng lahat ng ito, hinihikayat po namin ang bawat Pilipino na magkaisa sa panalangin. Idulog natin sa may kapal na tayo ay punuin ng lakas at tatag ng kalooban upang malampasan ang mga pagsubok na ating pinagdaraanan at ang mga maaari pang dumating. Naway maging gabay at kalasag natin ang pag-iingat ng ating manlilikha upang sa kabila ng unos, manatili tayong ligtas, nagkakaisa at may pag-asa. Magandang hapon mga kaabante. Ako si Jasmine Canonoy para sa Abante Express Balita. Tumanggap tayo ng balita mula sa labas ng himpilan. Umuugong na cabinet revamp itinanggi ng Malacanang. Umaabante sa balita si Abante reporter Aileen Taliping. Abante Radyo Live Report. Walang impormasyon na magkakaroon ng balasahan sa hanay ng mga gabinete. Tugon ito ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro sa ulat na magkakaroon umano ng revamp sa hanay ng gabinete ng Pangulo. Sinabi ni Castro na sa ngayon ay walang nahihingan na regodon at baka mayroon lamang umanong nagpapakalat nito. Sinabi ni Castro na nagpapatuloy ang performance review sa mga opisyal ng ehekutibo at nasa diskresyon na ni Pangulong Marcos Jr. kung ano ang makikita nito sa ginagawang pagtatrabaho ng kanyang mga gabinete. Naunang napaulat na 8 miyembro umano ng gabinete ng Pangulo ang nasa balag ng alanganin dahil sa mga palpak na trabaho at hindi nakakatulong sa pagpapaangat sa kabuhayan ng bansa pati na rin sa kapakanan ng mamamayan. Ako si Aileen Taliping, Abante!
Notice to airmen dahil sa pag-aalboroto ng ilang bulkan sa bansa, pinalawig ng kaap. Umaabantes sa balita si Abante reporter Ryan Reloban. Abante Radyo Live Report. Pinalawig ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP ang ipinatutupad na Notice to Airmen o NOTAM kaugnay na patuloy na aktibidad ng ilang bulkan sa bansa upang matiyak ang kaligtasan ng mga flight operation at pasahero. Mula sa Alert Level 2 ay tinaas na sa Alert Level 3 ang status ng bulkang Mayon na ibig sabihin ay tumaas pa ang posibilidad na delikadong pagsabog nito. Epektibo ang NOTAM na nasabing bulkan mula ngayong araw January 6 ng